Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Pero una sa lahat pala, may natanggap akong balita. Kilala niyo si Colleen o yung Girl G na username na regular sa akin dati. So makabilang buhay na pala. Kasi ang sakit ay nakausap ko yung pinsan, ang sakit ay anemia daw. So ang sabi sa akin nung pinsan, ito pala si Colleen o si Girl G ay kilala niyo yun dati, 'di ba? Nung nag-start kasi ako sa paranormal content, naging researcher ko yon. Kilala siya sa bilang Kulin na name. So, ito yung details para alam nyo din. Bigat nga ng kalooban ko ngayon eh. 'Di ba? Parang ang nangyari, ito pala si Girl G dati. Nag-resign ng 2019 sa trabaho. Nakausap ko yung Nakausap ko yung pinsan niya, no. Nag-resign siya 2019 sa trabaho. So parang na-depress. Tapos naging escape niya yung social media. Tapos lagi siyang puyat. Puyat siya lagi. So nagkaroon ng anemia. Tapos hindi niya sinasabi kung ano yung nararamdaman niya. Hanggang sa napapansin na lang ng mga niya na namamayat na daw. Ngayon ko lang nalaman. Kasi hindi ko alam kung ba't hindi na ako minessage noon. Siguro dahil doon sa mga nakaraang kontrobersiya, no. Yung pala may nangyari na. So, condolence sa pamilya ni Nanonood din sa akin yung pinsan. So, yung pinsan na nagsabi sa akin kung ano nangyari. Kasi nga, simula nung nagka-pandemic daw, hindi na naglalabas ng bahay, hindi na kumakain, hindi na tapos nangangayayat na niyayaya siya yata ng kapatid na magpa-check up. Kaya importante yung pagpapa-check up eh. 'Di ba? Pag may naramdaman ka na sa katawan mo, number one na cause niyan yung puyat. Kasi pag tulog tayo, dun nagpo-produce ng ng RBC yung sa bone marrow natin, 'di ba? Kung lalo na kung ganyan pag anemia alam ko hindi naman leukemia ito eh. Ang anemia avoidable ito eh. Nagagamot ito eh. Kaya lang hindi siya nagsasabi eh. Yun ang, lalo na yung mga yung mga mahilig magpuyat niyan. Kung nagpupuyat kayo, siguraduhin nyo na susulitin nyo pa rin yung tulog. Let's say natulog na kayo ng mga alauna. Kahit diretsuhin yung tulog, maka 6 hours man lang kayo or maka 8 hours. Kailangan kasi ng katawan nyo yun eh. Kasi sisingilin kayo niyan. Or halimbawa kakaganyan nyo, meron ganyang may ganyang newscaster, 'di ba? Kaya mahirap 'yan eh. Ang signs niyan pag may pasa-pasa ka na sa katawan mo, pa-check up ka na. Maagapan pa naman 'yan eh. Anemia lang 'yan eh. 'Di ba? Hindi yung akala mo okay ka pa, 'di ba? Anyway, condolence po condolence sa mga Noong 21 pa pala daw ito na libing. Anyway, diretso tayo no. Ito may address lang ako dito. Nag-post ako kahapon. Ito, sa mga utak teleserye, sabi ko may Diwata 2 na naman. Diwata 2. 'Di ba? Alam naman natin history ni Diwata. Si Diwata kasi, 'di ba nagsumikap 'yon. Tapos ang ginawa kay Diwata, ginawa siyang ng mga influencer. Ginawa siyang parang content ng mga influencer. Nilapitan siya nila Rosmar, nila Rendo, nila hanggang sa dumating yung time na, alam mo yun, lumaki ang ulo ni Diwata. Feeling ko humble naman si Diwata nung una, pero dahil, alam mo yun, pagka kasi ang tao ay, napapansin mo sa isang tao pag hindi pa siya handa maging sikat eh. Hindi niya kayang i-handle, di ba? Then, natatawa ka na lang kay Diwata ngayon nung wala ng
pumapansin sa kanya, saka siya nagiging nice. Kasi nga kailangan siya sa eleksyon, 'di ba? Eh hindi na handle ng maayos si Diwata yung kasikatan niya. Then nakita ko si Kiefer Official Vlog, biglang bumanat dito. Oh. Bilib din talaga ako dito sa batang to. Bata pa lang may sarili ng business at higit sa lahat hindi pabigat sa magulang niya. Talagang tumutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Saludo sa iyo, Ining. Wait lang ah. Lagyan ko nga ng sounds. Mas maganda may sounds to pag binabasa eh. 'Di ba? I-explain ko din lang kasi maraming hindi nakakuha nitong post ko na to. Akala na naman tinitira ko na naman si Maanong Ulam, 'di ba? Lagyan natin ng sound. Maalala mo kaya ko? Yung sound ng maalala mo kaya. Lagyan natin, 'di ba? So ito yung ito yung doon sa Sabi ni Kiefer Official Vlog, bilib din talaga ako dito sa batang to. Bata pa lang may sarili ng business at higit sa lahat, hindi pa bigat sa magulang niya. Talagang tumutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Saludo sa iyo, Ining. Sana matupad mo ang mga pangarap mo para sa pamilya. Trending ang vendor ng Hungarian sandwich sa lugar ng Quiapo. Saludo sa mga kagaya mong kabataan na nagsusumikap at lumalaban ng patas para makatulong sa magulang at para matupad ang mga pangarap. Ito ha, sana maintindihan nyo kasi maraming nagkaroon ng misunderstanding dito sa post ko na to eh. Ang akala na naman, tinitira ko na naman ito. Cool yung ginawa ni ate. Walang problema sa ginawa ni ate. Kahanga-hanga, bibihira nga naman na kabataan ang gumagawa niyan ngayon eh, di ba? Kaya lang, yung panggagamit na sa kanya na naman, di ba? Nagsisimula na naman etong mga to eh. I'm so sure, si Rosmar. Sa bagay, na yata ni Rosmar yan ngayon, gumagawa na rin siya ng hotdog, ng Hungarian sandwich. 'Di ba? Nagpaparamdam na si Rosmar dito eh. Tapos mga ibang influencer. Ito kasi yung nangyayari mga men. Ang nangyayari dito, nakukurap kasi ito eh. Hayaan nating maging pure na siya. Maging pure na siya na inspirasyon ng mga kabataan. Kasi pag hinaluan mo ng ganito, lalo't pag mga ganyan, naranasan na natin kay Diwata, minsan hindi sanay mag-handle ng kasikatan eh. Siguro pwede mo na lang siyang i-vlog pero yung gaganyanin mo pa, 'di ba? Nakukurap eh, sayang eh. Hanggang sa darating yung time syempre hindi na maiiwasan may maiinggit na dito kay ate sa dami ng tulong na binibigay ng mga influencer na gustong sumakay dito, 'di ba? Sayang, hanggang sa mainggit, mababash na ito ngayon. Pag nabash na si ate, bata pa yan, mawawala na ng gana magtrabaho yan. Ayaw na magpakita tuloy sa publiko. 'Di ba? Tama na siguro yung videohan na lang natin siya ng videohan. Pero yung mga influencer na magpo-post ng ganito, what for, men? 'Di ba? Tapos kung babasahin natin dito yung mga comment, no? Sabi ni Ma'am Perry Haba, paano yan kumikita sa Hungarian sausage? Hungarian sausage pa lang, sobrang mahal, 54 ata isa niyan. Di ako sure kung ano gamit na Hungarian sausage in ba yun. Baka yung mumurahin lang na Hungarian at yung tender mahal din yan. Tapos 50 yung sandwich. Paano siya malugi? Siguro meron siyang supplier. No? O nga naman, naalala ko nung sa bagay, Frabel yung brand na nakikita ko, mahal talaga yung Frabel eh. Siguro hindi yan yung Hungarian na na meron sigurong murang version ng Hungarian na yun yung ginagamit niya. Hindi, sa totoo lang, may nag-feedback na ba na masarap yung Hungarian niya? Parang wala naman eh. Parang ala Diwata, 'di ba? Kadalasang feedback hindi naman masarap yung yung pares. Pero kasi ang attraction kasi kay ate, yung istorya niya, yung kahangahangang istorya, yun kasi yun eh.
'Di ba? Siguro low end ng tama ito tong sinabi ni Fairy Haba. Alam ko mahal nga yung Hungarian na yan eh. Pero may mga homemade kasi na mura, baka malay mo sila din ang gumagawa ng Hungarian nila. May mga nung pandemic, may nabilhan ako na Hungarian na na homemade siya. May kamahalan din nga naman, pero masarap, 'di ba? Siguro ganun hindi naman siguro magbebenta ng palugian. May margin pa naman siguro. Sabing ganun ni Wilson Alvior, okay na okay yung ginagawa niya makatulong dahil kapos sa budget. Hello, shoutout nga pala Ma'am Peri Haba, Sir Wilson Alvior. Okay na okay ginagawa niya para makatulong dahil kapos sa budget ang family niya. Pero wag na lang mangkantsaw sa ibang batang nakasipi lang kasi afford na yan ng kanilang magulang. Ayaw sila patindahin o pagtrabahoin kasi nagsikap yung magulang nila para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Hindi ang hindi ang pahirapan sa murang edad. 'Di ba? May kanya-kanyang dahilan kasi, 'di ba? Kadalasan kasi ina-assume na ng iba na sabi ni Sir Rafi Medina, peace on both sides daw. Sabi ni Esdas, anong name nito ni ay, hindi ko Esdas sad. Hindi ko shoutout sa iyo sir, no. Sa amin ganun niya, itong vlogger na to, kapit to ko, wala naman silbi mga vlog. Kahit entertainment, wala eh. Pero salamat sa pagsubaybay sa akin, Sabing ganun ni Ninuno, content creators, sila yung nagpapakapagod at pawis makagawa lamang o makakuha ng scoop sa kanilang gagawing content na makakapagpataas ng kanilang views kita. Content creators, sila ang mga vlogger na naghahanap ng trending videos na gagawin nilang content. Sila ay maihalang tulad sa isang tuba na kailangan mong inumin agad habang nabula pa kasi kapag tumagal, magiging maasim na. Darating ang araw, wala ng viewers ang uubos ng ilang oras sa isang channel lamang. Lahat ng vlogger, alam nyo, ramdam nyo ang paghihina ng site nyo, aminin nyo. Oo, may time talagang ganyan. May time talagang ganyan. Yung paghahanap kasi ng content, hindi naman bawal yan. Halimbawa, pag may nagtitrending at kinontent mo, hindi naman bawal yan. Nagiging bawal lang sa paningin nyo pag hindi kayo pabor dun sa sinasabi. 'Di ba? I'm so sure kung papaboran ko yung gusto nyong paboran ko, hindi nyo sasabihin na para may mai-content lang. 'Di ba? Bagkus talagang panonoorin nyo. At hindi naman bawal yon. 'Di ba? Totoo tong sinabi mo na hanggat mainit pa yung napapag-usapan di pag-usapan natin. Hindi naman bawal yon. 'Di ba? Kung ang interpretasyon nyo man doon ay pakikisawsaw or or wala namang batas na nagbabawal doon eh. 'Di ba? I'm so sure kayo din gusto nyo ring malaman yung update tungkol dyan. Nagkataon lang na yung pinanood nyo sa akin ay hindi nyo gusto ang naririnig. 'Di ba? Pero kung gusto nyo yung naririnig, hindi naman kayo magsasalita ng ganyan eh. 'Di ba? Sabi ni MGC content videos iba pa. Kapit na naman mga influencer sa bata na 'yan. Pampadami ng followers at views. Gagamitin na naman 'yan para sa sariling interest nila, para makakuha ng maraming followers, views. Parang diwata din to at malalaos din bandang huli. Sumasakay na naman ang asong influencer. Ibang potahe na naman ang gusto. Mayroong dati nagbebenta ng hotdog na nag-viral din eh, di ba? Hindi ko na nga lang masyadong napansin yung dati. Pero meron dati sa Divisoria yata yon. Wala na rin yun, di ba? Sabing gano'n ni Mr. D. Ganador Musicero. Hello, welcome back sir. Sabing gano'n. Ano naman ngayon kung nagsisikap yung bata tapos na i-feature ng isang vlogger. Nako si Bungo, may naaamoy ako. Pag itok yung intent mo, tama ang sapanta ko na may namumong enviousness. Ibig sabihin, ano ba sinabi ko na saan ko ba sinabi na masama yung pagsisikap ng bata dito sa post na to? Sabi kong ganun dito
mga utak teleserye may Diwata 2 na naman, sabi kong ganon. Kaya ako nasabing Diwata 2 dahil ginagamit na naman ng mga influencer katulad nito ni Kiefer Official Vlog. Ano yung masama doon? Kung sabi kong ganon, asan doon yung sinabi na na masama? Doon sa sinabi ko na yon. Alam doon yung nakapagpasama doon sa bata. Doon sa sinabi ko, wala naman eh. 'Di ba? Kaya dapat ang inuuna talaga sa Pilipinas yung comprehension. Kasi inassume siguro ni Sir Mr. D. Ganador Musikero, sinisiraan ko yung bata, which is hindi naman. 'Di ba? Tapos pag ito kinontent mo, tama ang sa pantaha ko na may namumo. No, kalayaan natin kahit ano. Wag mong bibigyan ng meaning kapag kinontent ko yung isang bagay. 'Di ba? Alamin mo muna. Paano kung pinontent ko yan, tapos sasabihin ko na humahanga ako dyan. Actually, yung unang content ko dito kay Maanong Ulam, wala naman ako nasabi doon sa pagsisikap niya eh. Cool nga yun eh, yung pagsisikap niya eh. Ang napuna ko lang, yung sinabi niya na kasi hindi lang ako nakakapansin nun. Madami din nakakapansin nun. Hindi lang naman ako. 'Di ba? Oh, sabi ni River, anong name nito ni Sir River? River ang nabasa ko eh. Yung punto doon, yung gagatasan na naman ng yung bata ng mga vlogger, kaya nga Diwata Part 2. Hindi niya nagigets yun. Sabi ni Sir Glenn Kamangbang, walang masama sa magsikap sa buhay. Huwag na lang haluan ng yabang. Sabing ganun. Iba puro yabang na nga pagpapanggap pa, sabing ganun. Ito sa totoo lang, hindi natin alam, baka mamaya napilitan lang si ate na magbenta eh. Real talk lang Hindi, maggagawa lang ako ng konting argument. Sa tingin mo ba, gagawa si ate ng ganyan kung hindi kinakailangan? Diba? Kinakailangan kasi. Kaya niya ginawa yan. Paano kung komportable din ang buhay ni ate? Anak din siya ng may kaya. I don't think na gagawin niya yan. Diba? Ito ay dala ito ng pangangailangan. Hindi ito dahil siguro kasama na yun yung pagiging masipag. Pero yung sasabihin nyo na naisip niya yan ng ganyan, hindi. 'Di ba? Ito ay dala ng pangangailangan. Yun lang naman. May magagalit na naman sa akin. Anyway, patuloy tayo sa video comments tayo. Refresh ko muna, baka may pumasok na ibang comments eh. Ito yung kagabi na yung kagabi do sa pre-show shoutout ko. Sabi gano'n ni Sir Momong, I think hasty generalization yata yon. Yung gaya ba ng sinabi ni Maanong Ulam, yung nilalahat na niya mga kabataan na puro cellphone lang. Napapanood ko din si Kayo, typically nag-explain din siya regarding sa mga logical fallacies sa content niya. Kapag may dinidebunk din siya, not sure kung yun din ba ibig mong sabihin or baka iba yung nasa isip ko. Anyway, salamat at good evening sa lahat. Naano ko nga napapanood ko si Kayo Idol ko din yung si Kayo, si Kamatis Analysis Unit. Ang tinitira niya ngayon yung mga dati kong kasamahan sa UTW. Si Boss Mike, si Takero, sila Coach Jarrett. Kasi mga vlogger ni PBBM yun eh. Dati kong mga kasamahan po yun sa UTW. Sa United Talino Warriors, yung mga kalaban ni Kayo ngayon. Kaya hindi ako nagpolitics eh. Kasi alam mo, pag nagpolitics ka kasi, darating ang time, may papanigan ka kasi dyan na na partido, di ba? Pwede bang mag-political vlog ka nang wala kang pinapanigan? Parang imposible yata yon. Or pwede? Kasi sila Boss Mike, sila vlogger talaga ni PBBM yon. Ang problem kasi doon, sometimes pag mali na yung ginagawa, makukumpel ka pa rin ipagtanggol.
Kasi nga may partido ka. Pero kung halimbawa kung darating ang magko-content ako ng politics siguro, yung mga general, yung mga madadaling, yung hindi masyadong technical, mahirap kasi yan eh. Minsan may sasabihin ka, no? Tapos, yun pala, may conflict pala sa batas yung sinabi mo or ano. Dapat kung magbablog ka regarding dyan, dapat talagang may alam ka talaga sa ano, sa sinasabi mo. 'Di ba? Pero kung halimbawa, kung ang re-reaction ko regarding politics ay yung pamamlastik lang naman ng mga politiko na yung papidal-pidal ng bike, yung kumakain sa fishbowl, pwede 'yon. Kasi wala namang technicalities doon eh, 'di ba? Hayaan nyo pagkadating ng election siguro, iisa-isa wala akong kakampihan ha. Iisa-isahin natin yung mga political ads ng mga politiko. Tingnan natin dun yung aawardan natin yung pinaka nakakaawang ano. Kadalasan yung puro nakakaawa yung commercial niyan, 'di ba? Para makuha yung simpatsya ng mga ano. Aawardan ko yung pinaka nakakaawa. Ito. Sabi ni Ma'am Ashley Mendoza, sabing ganun. Ito ay nagkaroon ako ng sinabi dito na hindi obligasyon ng magulang, hindi obligasyon ng anak na tulungan ang magulang. 'Di ba? I-rephrase ko na nga lang kasi maraming nasasaktan eh. Hindi obligasyon na lang ng ah, hindi obligado ang anak na wala, doon pa rin ang bagsak talaga eh. Kahit anong pagandahin ko eh. 'Di ba? Hindi obligasyon ng, however, ganito yung mga kababayan ko, yung pagtulong mo sa magulang mo kasi, gagawin mo talaga yun dahil mahal mo ang nanay mo eh. Ang sinasabi ko kasing hindi obligasyon ng anak na tulungan ang magulang kasi sometimes may mga kabataan ngayon na talagang pinag-aaral sila dahil ini-expect ng mga magulang na bubuhayin sila ng anak nila. Kasi medyo mali din yon kasi alam nyo kung bakit. Paano naman yung anak mo, syempre gusto nun magkaroon din ng pamilya. 'Di ba? Magkakaroon din ng anak yon. Katulad na itong mukhang based on experience tong sinabi ni shoutout Ma'am Ashley Mendoza. Mukhang based on experience, sabi ganun, choice ng anak yan if gusto niya tulungan ang kanyang magulang. If tutulong sa magulang, dapat limit lang. Kasi soon magkakapamilya ka rin eh. Di ba? Well, tama naman ito. Kaya lang syempre, depende na yan sa puso mo bilang anak. Ang sinasabi lang dito, hindi mo naman obligasyon yun. Pero hindi naman bawal na tulungan mo ang magulang mo. Mas maganda nga yung tulungan mo ang magulang mo eh. 'Di ba? Ang sinasabi lang, hindi mo lang obligasyon. Mas maganda 'yun kasi na tinulungan mo ng hindi mo obligasyon dahil lilitaw na 'yun ay love. 'Di ba? Ginagawa mo 'yun dahil mahal mo. Dahil kapag sinabi mo na obligado kang tumulong sa magulang mo, kahit hindi mo gusto, gagawin mo, obligado ka eh. 'Di ba? 'Yun ang gusto kong ibig sabihin doon. Na parang halimbawa hindi mo naman obligasyon na tulungan lahat ng tao. Ay may nakita kang matanda sa harap mo na nadapa. 'Di ba? Bilang human, syempre magkukusa ka na tulungan 'yon, human ka eh. Nakikita mo sa kanya yung nanay mo, 'di ba? Iniisip mo din baka nanay ko din madapa na ganito, kawawa naman. 'Di ba? Pero kapag sinabing hindi mo obligasyon, hindi naman sinasabi na na wag na bawal. 'Di ba? Magkaiba kasi 'yon. Sana unawain niyo hindi sinasabing bawal yung tulungan ng magulang, hindi niyo lang obligasyon. 'Di ba? Sabi ni Sir GC Hello, shout out Sir GC. Yan naman talaga role ng parents na alagaan natin yung mga anak natin. Para pag lumaki sila din yung gagawin nila pag nagkapamilya na sila. Kung baga routine na ng buhay ng tao yan. Yung about naman sa parents natin, culture ng Pinoy yan, pagtulong o pag-alaga sa kanila. Hindi mo maiwasan na meron pa rin mga tao na ayaw na nilang gampanan yung part na yan. Kasi same ugali ng mga tao. Hindi ko nakakuha. Shoutout Sir GC719. Hello, Brian Joseph Gamyaw. Sabi ni 6 Kitty Mamos,
Sabing ganon, breadwinner ako, magkakaiba ang tao, wala sa batas Sir Bungo. Sabi ko kasi, wala naman sa batas na ano, na obligado kang tumulong sa magulang mo. Sinabi ko, wala sa batas kung wala ang magulang at taong mga anak, ah, kung wala ang magulang at tayong mga anak ang meron, mahalin natin. Oo naman, walang problema dito. Ang sinasabi ko lang, hindi ka lang obligado. Sana naiintindihan nyo. Wala naman sinasabi na wag mong alagaan ang magulang mo. Na-predict ko na yan eh. The moment na sinabi ko yung statement na yan, maraming aalma eh. Kaya nga nilinaw ko na nga, di ba? Hindi ko sinasabing wag nyong tulungan, wag nyong mahalin. Wala akong sinasabing ganun. Hindi lang tayo obligado. Di ba? Sabi gano'n ni Ma'am Wengay, kahit kailan hindi ako humingi sa anak ko kahit walang-wala na ako. Nanghihiram, pero binabalik din, mahirap pag wala kasama para magbantay sa anak na maliliit para mag-work. Hindi ibig sabihin palamunin na ng anak ang ina na walang trabaho. Stress din man mag-isip. Paano magtrabaho na may maliit na alaga, mainit ulo kasi feeling disabled na. Walang magawa na work, mahirap talaga pag wala sa sitwasyon, sasabihan agad tamad or irresponsible ina na agad. Hindi, ganito kasi yan, ma'am. 'Di ba? Kung halimbawa, ito parang nanay ko din ito eh, nung, na hindi talaga nang hihingi. Pero, binibigyan ko nanay ko. 'Di ba? Kahit hindi siya nang hihingi. Yun kasi I love yun eh. Hindi kasi dahil obligasyon ko yun. 'Di ba? Hindi ko obligasyon yun. Pero dahil love ko yung nanay ko, bibigyan ko. Mas maganda yon kaysa yung binigyan ka lang dahil nakatali ka sa obligasyon. Tingnan nyo yung brighter side nun. Kapag kayo ay tinutulungan ng anak nyo, ibig sabihin, love kayo niyan. Hindi dahil obligado lang. Kasi kapag ka obligado lang, pwedeng, pwedeng ginagawa lang yan dahil kailangan eh. Di ba? Hindi dahil gusto niya. So, next next content tayo. Ito yung kay Kuya Red, no? Na video. Ito yung kagabi. Tawa ko ng tawa dito kagabi. 'Di ba? So, shout out Sir Dante Palazuelo. Si what the heck yan si Kuya Red. Sabing ganon. Ma'am Lady Tinibandal. Ang mga pusa kasi active sila sa gabi. Naging multo pa ang pusa. Yun na nga eh. 'Di ba? Granting na multo yung ngaw-ngaw na ngaw-ngaw doon or bata. Kasi siya na rin nagsabi eh. Nakakapag-manifest ang mga multo or nakakapagparamdam dahil may hinihigop na energy. Eh di sana lowbat na lahat ng flashlight nila doon. Kasi walang tigil kay iyak yung bata eh. Tapos yung pusa din eh, di ba? Kailangan ng energy nun. Hello, Ma'am Kim Pantuan. Kamusta na? Ma'am Erlyn daw Balatukan. Hello po. Hello, Ma'am May Dakayo. Goatlink Cycle Channel. Hello. Sabi ni Kuya Red daw, pwede mo makipagkaibigan, sabi nung multo. For what? Para may mai-content ka? Wag na lang, gago. Sabi ni Sir Goatlink Cycle Channel, shout out sir. Siguro nung bata pa si Kuya Red, mahilig siya maglaro ng roleplay. At mahilig makinig masyado sa mga kwento ng lola niya, mga kwentong bayan, kababalaghan. Yung tumanim sa utak niya, iyan na resulta. Isang Kuya Red na gurang na pero isip bata pa rin. Tapos nagkataon na may YouTube kaya ginawa niyang katarantaduhan yung internet para ilabas yung imagination. Hindi, feeling ko ano yon. Hindi, na-experience kasi nila yung yung kita eh sa ganyang content, 'di ba? Pero sometimes kasi sabi nung iba, hayaan mo sila, gusto lang nilang kumita. Hindi eh. Pag may hindi totoo, actually hindi ko naman pinipigilan yung mga yan. 'Di ba? Ina-assume nyo na itong mga to ay pinipigilan ko, pinapabagsak ko. Hindi ko pinapabagsak yan. Nanonood lang ako ng video niyan at sinasabi ko lang, yun napapansin ko doon sa video niya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi, "Oy, wag kayo mag-vlog." Wala namang ganoon eh. Yun lang naman yun. Kasi iniisip kasi nung iba, hindi mo mapapabagsak yan. Sino mo magpapabagsak niyan?
Di ba? Sabi ni Dr. Jones, yung apps na ginagamit ni Kuya Red sa cellphone, kahit saan naman may magsasalita doon. Kahit pa siguro sa bahay nila. Oo, di ba? Meron siyang demonstration yan. Tapos yung dasal niya parang baliw lang sir. Salita na salita. Hello, Sir Momong. Debunk na agad yung sa real radar goes up na yan. Even sa reviews at comments ng apps, maraming na-entertain even imbis na matakot sa demonyo. Sabi ni Sir Krauscall, shout out Sir Krauscall. Naalala ko si Detective Pikachu sa'yo. Movie. Sa forma mo ngayon. Si what the heck naman Kuya Red. Lahat ng multo kay Kuya Red. Pati pusa. Hello Ma'am May Malagenya. Hello. John Mark Balones. Hello. Sir Rapi Medina. Hello po. GC719. Hello po. Sabi ni Sir Kitty's Mamos or Ma'am, baka si Kuya Red yan, bakat sa salamin. Sabi ni Ma'am Ashley Mendoza, lahat ng marinig nagiging multo kay Kuya Red eh. Paano kung may umutot or masinok multo rin? Ano ba tinira mo Kuya Red? Narinig mo ba yung sabi ng pusa, tungaw ka raw? Hello Ma'am Ashley Mendoza. Carlo Tumalak, hello sir. Gemio Ridel, hello po. Sir Mart San, hello. Ma'am Imelda Basquines. Kigs TV, hello. Bungo panoorin mo yung umiyak na entity sa video ko, real yun. Sige nga, check ko Sir Kigs TV. Sabi ni Sir Marco Rosales, kawawang bata at pusa ginawang mga multo. Ginawa nga demonyo eh. Bandang huli, ginawa pang demonyo yung bata na anak ng may-ari. Sobrang katulong. Hello, Mac Adonis, what the heck? Sir Brian Jovan Gamiao. Oy, salamat sa mga nanonood. Next topic tayo, alas 10.